Greetings mga migs! Welcome back sa Buhay na Salita TV. Ngayon pag-uusapan natin ay kung paano pumili ng amulet na para sa'yo o bagay sa'yo. Kasi maraming mga tao na gustong mag-amulet pero hanggang ngayon nagdadalawang isip pa sila kung kailangan ba nila o kung anong amulet ang nababagay sa kanila. So bibigyan ko kayo ng idea. Kasi yung iba din naman, ang dami nang nakasabit sa lieg. Kahit yung iba doon ay hindi naman niya kailangan. Kaya nga, mabigat na yan sa buhay. It's because ang dami ng entity, ang dami ng spirits na nakakapit sa'yo. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo kung lumago aking YouTube channel. Please paki-subscribe po, paki-like ng video, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa mga future topics. So, huwag natin patagalin. Magpatuloy na tayo. Ang una niya consider mga migs ay kung ano yung belief system nyo. Kung kayo ba ay may malayang pananampalataya o kung kayo ba ay nakakulong sa inyong relihiyon. Kasi kapag nakakulong ka sa inyong relihiyon, mahirap po yan. Kasi may mga religion po na pinagbabawal ang mga amulets. Sa mga Katoliko naman, bawal talaga yung amulets. Pati yung Saint Benedict, hindi yun nila kinoconsider na amulet. Para sa kanila ay sacramentals yun o instrumento. Yun ay reminder lamang na magdasal sa tuwing may mga demonic attacks or mga demonic entities na nafe-feel mo sa paligid. Kasi unang-una magkaka-conflict dyan ay sa sarili nyong pamamahay, sa pamilya nyo. Kasi kapag sagrado relihiyoso yung pamilya nyo, tapos ikaw ay nag-amulet, so nakakaroon yan ng conflict. At yung conflict na yun ay nag-a-attract yun ng negative energy. So, better na i-explain nyo muna sa inyong mga kapamilya na respetuhin yung desisyon nyo na mag-amulet at saka respetuhin mo rin yung mga paniniwala nila na hindi sila naniniwala sa amulet. So, within the house po, sa mismo nyong pamamahay, dapat nagkakasundo na kayo sa mga bagay na yan. O kung kayo naman ay may malayang pananampalataya, so naniniwala kayo sa polytheistic gods, o maraming gods. So, walang problema doon. Except na lang kung may isang god doon na sinasamba mo na sakim, na ayaw niyang sumamba ka sa ibang gods. So, yun yung mga god na nangongontrol ng kanyang mga tao. So, I don't think na isang mabuting god yan pag ganyan. At ito pa mga mix, under pa rin ito sa konsepto ng belief system. So, hindi naman lahat ng tao, mga barkada mo o mga kamag-anak mo, o mga kababata mo ay naniniwala sa parehong paniniwala mo. So kung may amulet ka, much better na keep it yourself na lang. So itago mo na lang, huwag mong ipagsabi sa ibang tao. Kumbaga, ikaw lang at yung amulet mo ang may connection. So wala naman sanang dapat malaman yung mga ibang tao, yung mga kabarkada mo o kung sino pa man. It's because sila ay iba, ikaw din ay iba. So, you don't have to pagyabang yung amulet mo or di kaya ipagsabi mo. Basta, yung amulet mo ay keep it to yourself na lang. O kung pwede mo yung ipakita doon sa mga tao o sa komunidad o sa grupo na may parehong paniniwala sa'yo. Pwede kayo mag-uusap-usap tungkol doon, sharing of knowledge. Kaya, under sa belief system, dapat ikaw marunong ka rin mag-adjust. So, pag kita mo na yung mga circle of friends mo ay hindi naniniwala sa mga amulet, so wag ka na lang mag-open up. It's because magkukos lang yan ng mga bullying. Yung iba naman, sobrang relihiyoso, so magkukos yan ng debate. So, hassle na. So, you better keep it yourself na lang. So, yun yung una. I-consider mo yung belief system. Ang pangalawa mga migs ay isipin mo kung saan mo ito gagamitin. Kasi maraming kumukuha ng amulet, wala lang, trip lang nila, feel lang nila yon. Pero dapat sana, kung kuha ka ng amulet ay dapat may purpose yan sa life mo, may purpose yan sa buhay mo. Except na lang kung ikaw ay isang kolektor. Kasi yung mga kolektor, hindi naman nila ginagamit lahat yung mga amulet na nasa kanila. Yung iba doon ay nakadisplay lamang, parang trophy.
Kaya nga tinatawag na collector sila. Kung kukuha ka ng amulet na pang protection, so mag-focus ka doon sa pang protection. At kung ikaw naman ay negosyante, o di kaya nasa bahay ka lang, so hindi mo kailangan ng amulet na may kabal. Aanhin mo naman yun. Hindi ka naman sundalo, hindi ka pulis. Yung mga sundalo, mga pulis, so kailangan nila yon, yung mga may kabal, mga kunat. It's because delikado yung trabaho nila. Delikado yung profesyon na pinili nila. So kung ikaw naman ay hindi ka sundalo, tapos yung hanap buhay mo ay hindi naman hazardous, so bakit ka pa magagamit ng kabal? Yung iba naman may kabal na, may pampaswerte, ano-ano nang nakasabit sa katawan. Mali po yan. It's because yung ibang amulet po, may mga spirits sa loob. At yung mga spirits na yon, yung iba doon, mga fallen angels. Yung mga fallen angels po ay mga territorial. So, maaaring mag-aaway-aaway yan kasi gagawin nilang teritoryo yung katawan mo. So, delikado din po. So, kung ikaw ay negosyante, so focus ka sa pang negosyo. At huwag ka rin gagamit ng kabal o di kaya taguliwas. Kasi minsan po, hindi ko naman nilalahat ha, may mga pagkakataon po na yung taguliwas na ginagamit nila, naapektuhan yung negosyo nila. So, imbis na tatama sa kanila yung swerte, pati swerte liliwas na rin. So, anong dapat gawin? So, dapat may technique dyan. Dapat meron kang amulet na nakalagay sa tindahan mo lang. So, ilagay mo yun sa kahaan mo. Kung anong amulet, kahit anong amulet, basta pangpaakit ng clients or ng customer. Tapos ikaw, kung gusto mo gumamit ng taguliwas o di kaya kabal, so yun yung focus sa'yo. Para safe ka, safety ka. So, dapat ganong klaseng amulet. Hindi yung para yung taguliwas, kabal at pang-akit ng tao, isusuot mo, so magko-conflict yan. Conflict yan ng mga energies. Kasi iba't ibang frequencies yan tinatawag nila or ina-attract nila. At ang pangatlo mga megs, ito yung pinaka-importante. Dapat alam nyo kung sino ang Diyos na nagpapaandar sa mga amulets nyo. Kung sa Pinoy occult ba yan, edi Infinito Diyos. Kung sa mga Buddhist amulet yan, may iba't ibang mga deity. Kaya nga tumatawag sila kay Buddha before magdasal sa amulet. Para may protection sila. Yung Namotasa, Bakawato. Kasi yan po ay refuge to Buddha. So, if everything went wrong, so nandyan yung presensya ni Buddha to protect you. And aside from that, nandyan yung basbas ni Buddha para i-incorporate doon sa amulet mo. Para yung amulet mo hindi siya magiging destructive, may backlash sa iyo. At marami pang klaseng mga amulet. Meron bang mga Mexican amulet tulad ng mga Santa Muerte. Ganun. May mga Indonesian amulets. So, dapat alam mo kung sino yung mga deity na nagpapaandar sa amulet mo. Kung yan ba ay mga benevolent spirits or mga malevolent spirits tulad ng mga jinn. So, which is delikado makipag-deal. So, yun yung pangatlo. Itanong nyo sa seller kung sino ang nagpapagana sa amulet na yan. Kung yan ba ay kailangan dasalan na may isang deity o yan ba ay isang singaw ng kalikasan na may energy na nakukuha lamang at nasa-charge lamang sa enerhiya ng mundo. So, yun lang po mga mix. I hope nag-gets na yung point and kita-kits tayo until next topic. Thank you.